Okay, magandang araw mga kapatid. At ang tuturo ko naman sa araw na to ay tungkol sa Beger tester o kaya tinatawag na insulation tester. Itong insulation tester na to o kaya tinatawag na Beger ay mostly gumagamit ito yung mga electrician. Yan. Pwede rin gamitin din ng mga electronic technician just in case na pan-testing ng mga power output transformer, yung mga ganun, yung mga may winding, no? Kasi nga pan-testing to ng insulation. So doon muna tayo sa kung paano paggamit itong insulation tester na to, no? Ang insulation tester na to ay may mga setup na meron siyang AC, no? Pares din ng multimeter. Kung susukat ka ng voltahe ay gagamitin mo to, no? Yung power outlet na nagbubultahe siya ng 230 volts, 220 volts yan. Ito. Tapos naka-plug yung test prod dito. Ito may kabitan ng tatlong test prod dito. Ito lang i-adjust dito para doon sa buzzer yan. Yung buzzer na yan ginagamit din naman. Ipo-point ko lang sa sabay buzzer na ganun. Tapos ilalagay mo siya dito. No? Pero yung buzzer niya sa loob tinanggal ko na kasi. Medyo magastos kasi sa baterya no. Papaliwanag ko lahat kung bakit. Dito muna tayo sa AC line, pwede siyang gamitin ng 230 volts ang primary, no? Pareho sa ng multimeter. Yan. Ito multimeter. Ngayon, ito namang mega ohms na to, pagka pinoy mo siya dyan, wala pa siyang power output. No? May lalabas na power output dito na 1000 volts. Ang capacity nga pala ng mega na to is 2 meg. No? Pero yung iba kasi 1 meg lang. Ito, 2 meg siya. Yan. Hindi, ibig sabihin 2000 meg. Ito yung 1 meg, 2 meg, 5 meg, 10 meg. Kasi dito sa may itim na yan. Puro mega ohms yan eh. So 10, 20, 50, tapos 2000 meg ohms yung sukat niya. Yung pagka nilagay mo dyan, ito yung pointer, naka-point na ngayon dito sa mega ohms, naka-off pa rin yung power niya. Para gusto mo ibuksan ng power niya, ipupus mo lang yung button. Yan. So ibig sabihin, yung test prod na to, naglalabas na sa ng 1000 volts. Kaya ingat lang mga kapatid. Kaya naman ang purpose nito para maiwasan ang aksidente. Kailangan mo lang magkaroon ng power kapag pinupush mo lang yung button. Yan. May 1000 volts na nakalagay dyan. Ngayon, ilalagay mo naman dito, may 1000 volts na rin lumalabas. Direct na yan. Hindi na naka-switching yan. Hindi katulad dito sa kabila. Pag pinoint mo dito, switching siya yung 1000 volts na yan. No? Tapos, yan, hindi na naka-switching. May 1000 volts na lumalabas dito. Kaya ingat, huwag niyong pinag-short na ganun. Masisira yung electronics ano. No? Tapos, para malaman mo kung may baterya pang load, no? Yung dalawang line dito, dapat yung pointer ng meter, nasa gitna. Basta nasa loob ng ano na yun. Yung dalawang guhit na yun, nasa gitna siya. Pero oras na yung pointer ay bumagsak doon sa may guhit, mababa. Ibig sabihin, palitan mo na yung baterya. No? O kaya, umover na yung ganun. Ibig sabihin, buo yung baterya bagong-bago. Ganun. Yan ang ibig sabihin yan. Tapos dito naman tayo sa may buzzer. Yan, buzzer. Yung sinabi ko sa inyo, ililipat nyo lang dito. Tapos magti-trace kayo kung shorted, yung ano yung hinahanap yung circuit na shorted, kung ano yung mga buo. Yan ang function niya, buzzer. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, tinanggalin na ko na yung buzzer niya para hindi masyado magastos sa baterya. Malaki kasi yung buzzer niya sa loob. Lumang modelo kasi itong Meger na to, hindi katulad mga naglalabasan ngayon, puro digital na. Kung meron kayo yun, mas maganda. Mostly ginagamit ng mga electrician to no? Ginagamit siya ng electrician pagka tapos na magbatak ng cable magmula sa mga load hanggang panel board. So bago mo supplyan ng kuryente yun, susukatan mo muna. Yan. Dito ka magsusukat o kaya dito, no? Para malaman mo kung yung binatak mong kable sa loob ng tubo, lalo na kung GI yung ginamit mo, galvanized iron o kaya EMT, electrical metallic tubing ang tawag doon, EMT, baka pagbatak mo na balatan. Mahina na ang insulation, magre-reading yan dito. Yan. Basta oras na may nag-reading yan dito, pumalo yung pointer na kahit saan man dyan, mag-isip-isip ka na may tama yung kable mo. Yan. Pero pag hindi naman kumikilos at chinek mo yung kable, wala naman, hindi naman pumapala. Ibig sabihin, okay. No? So, pag testing niyan, ganito. Kunyari, ito yung kable na tinetesting mo. No? Magbigay tayo ng sample ng isang kable. Hanap tayo ng kable rito. Ito, kunyari, balatan lang muna natin ito. Yan. Paano pag testing nito? Ito yung prod niya, test prod niya, no? Ang isa nito nasa insulation, yan. Insulation, saka isa sa conductor, yan.
Kapag yan, pumalo, ibig sabihin may tama na insulation mo. Yan. Kaya yun ang iiwasan mo. Kahit ako nga, mga 1,000 o 500 mega ohms lang, o 1,000 mega ohms, mag-iisip na ako pag electrician ako. Ipupuling cable ko ulit yun, papalitan ko, i-rewire ko ulit yung ginawa ko kasi delikado yan eh. No? Basta wag lang gumalaw, okay na yung safety ng ginawa mo. Kaya yan, dito tayo sa ano, yan. May naglalabas ng 1,000 volts. Isa lang ang hinawakan ko pero hindi ko hinahawakan yung isa. Gaganon mo lang yan. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin yung kable na to is okay, no? Between, ang check testing kasi natin, between insulation and conductor. Ibig sabihin, yung kable is okay, no? Ngayon, kung gagamitin naman natin ng ganito, kasi may nabibili ngayon sa online, na pag binili mo yung kable, putol yung loob. Tataka ka nga, bagong-bago, putol eh. Yun, ito gagamitin mong ting mega na to. Kailangan pumalo siya, yan, ganyan. Pumalo dapat siya. Pag hindi pumalo, ibig sabihin, yung conductor doon sa loob ng kable mo, is putol. May nabili nga ako sa online, bagong-bago, isang rolyo ng cable, bumili ako doon. Nung tinesting ko yung isang linya, dalawa kayo, tukor kasi, yung isa, buo, yung isa patay. Kaya nung tinesting ko, no, hindi siya pumapalo, putol. Kaya yan ang gamit niya, maker. Isa pa rin yan, no. I-testing mo yung conductor kung okay pa. Yan. So binigay ko na sa inyo kung paano pag-test ng kable, no? Ang paggamit ito bago mo supplyan ng power yung electricity do sa may panel board, no? Kailangan testing mo muna ng maker. Baka yung binatak mong kable kahit na mga surface mounted pa yung ano mo, yung binatak mo, magkakaroon ng problema yung ano mo eh. Huwag kang masyado magmamagaling. No, yun ang gamit nito para maging ano ka. Ngayon, kung gagamitin mo naman to sa mga transformer, ang tinetest mo rito yung insulation ng magnetic yung sa loob, yan. So nakikita nyo, yan. Testingin natin siya. Hawakan ko lang yung isa. Yan. Hawakan ko yung isa kasi pag ano yan, pumapalo, yan. So 1,000 volts yan. Yun. Ibig sabihin, yung conductor okay. Ang testing nito, isang magnetic, yung isa magnetic, saka sa body niya. Yan. Wala namang palo, di ba? So, isa naman, wala din. Yan. Doon tayo sa, sa primary naman niya. Ito yung primary niya. Primary niya, saka yung, wala. Diba? Ibig sabihin, transformer na to ayos. Yan. Yan ang pag-testing yan. Ngayon, kung conductor to conductor, may palo yan. Yan. Ibig sabihin, okay. Yan. Hindi lang shorted. No? Yan ang paggamit ng maker natin, o insulation tester. Itong isa na to, sabi ko na nga kanina, hindi pa maglalabas ng 1,000 volts yan hanggat hindi nyo pinipress yung switch. Kailangan i-press nyo yung switch yan. Meron na. Pag pinipress ko, i-release mo lang ngayon para maiwasan yung aksidente. Pero dahil dito, yan, iwasan yung magano. Kasi 1,000 volts yan. No? So, na-explain ko na lahat. No? Isa naman, yung AC line, testing tayo ng AC. No? Sasaksak ko dito sa may outlets, yan. Nakatutok tayo yung ping point na yan sa AC. Sige natin. Yun. Nagre-read siya ng 230 volts dito sa may pula na to sa baba. Yan. Hindi nyo maganong makikita pero nag-read siya ng 230. Yan. So, ang function nito, yung mega na to, insulation test na to, pwede rin pang testing ng primary, no? Tapos, pang testing ng itong dalawang to, pang testing ng insulation resistance ng kable sa mga transformer, sa mga basta may mga winding, yung mga motor, no, ang isang test prod nakalagay doon sa ground saka doon sa winding. Bawat winding, kung ilang winding yun, tututukan yung ganun. Iwasan lang may papalo. Pag yan pumalo, lalo na kung halos todo na rito, kalahati, 3/4, mag-isip-isip ka na, mag-desisyon ka na, may problema yung tinetesting mo, no? Tapos ito yung battery, okay yung battery, tapos yung buzzer. Kaya nga pala pulang battery niyan dahil nilagyan ko siya ng connector yan. Wala nang baterya sa loob. Bali yung battery niya nasa labas. Nilagyan ko siya ng ganitong klaseng baterya. Yung LiPo4, no? LiPo4 3.7 yung isa. So pagka naka-series is 7 volts, no? Ang supply nitong mega nito is 6 volts. Kaya okay na okay, no? Kinakargahan ko siya yan. Kaya yan, pagka pinalo mo ng baterya yan, okay yan. Yan. Okay siya, good siya. Kaya pagka tinanggal mo yung charger niya, wala nang charge siya ngayon. Ayos pa rin yung baterya. Yan. Para malaman mo kung ayos yan. May naglalabas siya ng output ng 1,000 volts. Ganon din dito. Yan. So, I hope na naunawaan nyo yung explanation ko regarding this Megger o tinatawag na insulation tester. Importante yan sa mga gamit ng mga electrician. Yan ang pinaka-importante. Sumunod lang to.
Isa rin tong importanteng gamit ng electrician, yung clamp meter, paano pagkuha ng amperahe. Pero ito, importante din ito sa electrician. So I hope na gusto niyo itong shinare ko ngayong araw na to. At maraming salamat kapatid. Magandang araw sa inyo lahat.